Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Estelito. Taong 1960, Tamawini, Isabela. Itong mga panahong ito, patuloy ang hindi mabilang na pagkakabuklod ng iba't ibang mga paniniwala. Bawat angkan sa lugar nila Estelito, may iisang diwatang pinaniniwalaan. Marami rin ang nagsasagawa sa kanila ng mga milagro at kamanghamanghang bagay para mapatunayan ang diwatang nagbibigay gabay sa kanilang lahat. Ayon kay Estelito, lahat ng angkang kilala niya noong mga panahong yon, nakikipagtagisan sa bawat isa. Sa kanilang lugar nga, tanging sila lamang ang bukod-tangi na walang pakialam sa mga ganoong bagay. Ang alam kasi ng karamihan ukol sa kanila, nagmula sila sa pangkaraniwang angkan. Walang gumagabay o anumang lihim na karunungan na tinatangan. Kung tutuusin, mas naging pabor naman yun para sa kanila. Sa lahat ng oras kasi, pwedeng-pwede silang lumapit sa mga pamilyang matagal nang may alitan dahil lamang sa paniniwala. Ang kalamangan din nilang yon, ginagamit nilang daan upang makapaghanap buhay sila ng marangal. Iniiwasan din nilang manira sa kung sino, lalo pat alam nila na walang mapagkakatiwalaan sa mga ito. Kung pipili sila ng panig, paniguradong malalaman yon ng ibang pamilya. Siyempre, ayaw naman nilang mangyari ang bagay na yon, lalo pat nakatuon sila sa paghahanap buhay. Matagal na panahon din kasing nalugmok sila sa kahirapan na siya namang ayaw na ayaw ng balikan ng kanyang mga magulang. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang mabuting pakikitungo sa 5 angkan na nag-aaway-away. Bawat isa sa mga ito, naging kadikit na ng mga diwata na naghahari sa mga kapangyarihang patuloy na nararamdaman ng tao. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga angkang yon ay yung ginagabayan ng diwata ng araw. Sumunod dito ang buwan, ang sa lupa, ang sa hangin, at ang sa bagyo. Marami man silang mga natatanging abilidad, nakadepende ang kanilang lakas sa kayang ipamalas ng mga mandirigma ng kani-kanilang mga pamilya. Bagaman hindi basta-basta ang diwata ng bagyo, naihana yon sa pinakahuling kapangyarihan dahil sa liit ng bilang ng angkang nagtataglay dito. Di naman yun mahalaga para sa angkang yon, lalo pat wala naman silang ibang hiling sa buhay kundi ang mabuhay ng mapayapa. Napakabait din kasi ng namumuno sa kanila, at sa lahat ng yon ang hinangaan ng husto ng pamilya ni Estelito. Minsan nga, kapag wala silang ginagawa, pinag-uusapan nila ang tungkol sa pamilyang yon. Sa oras din na naririnig ng kanyang ama ang kanyang mga tanong, agad naman siya nitong pinauunlakang sagutin, nang sa gayoy magkaroon sila ng makabuluhang pag-uusap. Ang kaso lang habang tumatagal, napapansin naman ni Estelito na parabang napakaraming alam ng tatay niya. Tipong lahat ng sikreto ng pamilyang yon alam na alam nito. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagdesisyon siyang kausapin ng pormal ang kanyang ama ukol sa mga katanungan sa isip niya. Isang hapon, matapos naman nilang makapagbenta ng mga gulay at kakanin, hindi na siya nagdalawang isip na magtanong ukol dito. Pagsilay niya sa kanyang ama na wala na noong ginagawa, dali-dali naman niya itong nilapitan habang seryoso doong nagtatanong ng, "Tay, may napansin ho ako sa inyo. Bakit ho parang ang dami niyong alam sa 5 pamilyang nag-aaway dito sa ating lugar? Pakiramdam ko ho kasi,
Hindi mo lang yan nakuha sa mga kwento ng iba. Ano ho ba ang totoo niyong dahilan, Tay? Nang marinig naman ng kanyang ama ang seryoso niyang tanong, bahagya naman yung napasilay sa kanya habang napapabuntong hininga. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, pabiro naman yung sumagot ng, "Dahil kilala natin sila." Marami ka pang hindi nalalaman, Estelito. Huwag mo rin sanang isipin, 5 lang ang pamilyang kinakasihan dito ng mga diwata. Alam mo, noong unang panahon, 6 yang mga yan. Ang nawawala ngayong pangkasalukuyan, ang pinakamalakas dati sa kanila. Kinakasihan yun ng diwata ng kalikasan na si Maria Makiling. Pagkalahad naman ng kanyang ama ukol sa mga katagang yon, halos hindi naman siya makapagsalita. Pilit iniisip noon ni Estelito ang dahilan kung bakit mas naging malakas pa ito sa diwatang si Adlaw. Nang mapansin naman ng kanyang ama ang naging pagdududa niya, hindi na rin yun nagdalawang isip na ibahagi sa kanya ang katotohanan. Ayon sa kanyang ama, di hamak na mas malakas ang kalikasan sa kahit na anong elementong tanga ng 5 dahil sa pinaghaharian nito mismo ang mundo. Kung walang mga puno na nagmumula sa kalikasan, wala rin ang kapangyarihan ng hangin. At sa oras na mawala ang 2 abilidad na yon, mawawalan din ng kapangyarihan ang mga diwatang nakadepende sa mga ito. Dagdag pa ng kanyang ama, parang mga tao lang din ang mga diwata na binigyan ng mga kapangyarihan. Bawat isa sa kanila nakadepende sa kapangyarihan ng bawat isa. Ang tanging hindi lang saklaw ng ganoong batas ay ang Panginoon na kanilang pinagsisilbihan. Mariinding binanggit ng kanyang ama na noong mga panahong namumuno pa ang pamilyang kinakasihan ni Makiling, walang sigalot na nangyayari sa lugar nila. Lahat kasi ay nakasunod sa pamilyang yon at sa mga pasya nito para sa kanilang lahat. Ang kaso lang, dumating ang isang araw, bigla na lamang naglaho ang pamilyang kinasihan ni Maria Makiling. Dahil sa pagkawala ng mga ito, doon na rin nagsimula ang mga usapin at girian ukol sa kung sino ang susunod na mamumuno. Maraming dugo ang dumanak sa paniniwalang yon, hanggang sa kalaunay na itanghal ang susundin nilang pamilya dahil na rin sa takot sa digmaan. Magmula noon, kahit may namumuno na sa kanila, hindi pa rin sila basta-bastang umaayon sa pasya ng mga ito. Alam kasi ng bawat pamilya, pawang mga interes lamang nito ang kanilang nais gawin. Dahil sa ganoong paniniwala, nagpatuloy ang sigalot sa pagitan nila hanggang sa kalaunay, tuluyan na ngang nabuwag ang kanilang pag-iisa. Sinasabi ring sa oras na bumalik ang pamilyang kinakasihan ni Maria Makiling, doon pa lamang mawawala ang kaguluhan sa kanilang lugar. Nang marinig naman ni Estelito ang tungkol dito, hindi naman siya nagdalawang isip na magtanong ukol sa maaaring kinaroroonan ng pamilyang yon. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Nasa paligid lang sila. Madalas mo rin silang nakakausap." Alam mo anak, kaya nila kinakatakutan ng pamilyang yon ay dahil sa kakayahan nito. Sa isang banda, napakabuti ng pamilyang kinakasihan ni Maria Makiling. Pero sa likod ng kabutihang yon, nagtatago ang isa pang anino ng kapangyarihan nito. Ang kakayahan nilang kumontrol ng mga aswang para gamitin sa pakikipaglaban. Dagdag pa nito na, ang kapangyarihan yon ng pamilyang kinasihan ni Maria Makiling ang kinakatakutan nito sa lahat. Dahil sa sinabi nito, di naman maipagkakaila ni Estelito
ang pagkamangha sa pamilyang yon. Magmula rin noong nalaman niya ang tungkol sa istorya nito, hindi niya maipagkakaila ang pagkakaroon niya ng interes na mahanap ang pamilya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nakangiti namang nilisan siya ng tatay niya. Dumaan pa ang mga araw. Sa pagpapatuloy ng kanilang pamumuhay, ay siya namang paghahanap niya ng bakas sa pamilyang nawawala. Inakala rin niyang lumipat na yon ng tahanan, pero isang umaga habang naglilibot sila, bigla na lamang silang pinagdiskitahan nung pamilyang kinakasihan ng diwata ng buwan. Ang naging rason ng mga ito, kaya sila nito pinagdiskitahan, ay dahil sa nakikita sila nitong nakikipagkasundo sa ibang pamilyang parokyano nila. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, paulit-ulit naman yung doong nagdahilan, pero sa kasamaang palad hindi sila pinagbigyan ng mga panauhin. Sa halip ang ginawa nito, mas inapi sila nito lalo kasabay ng pagbabanta nito sa kanila. Dahil sa pinaggagawa ng mga ito, abot langit naman ang pagtitimpi ng tatay niya hanggang sa dumating na ang puntong nasagad na ng mga ito ang kanilang pasensya. Walang sabi-sabi, agad namang sinapak ng tatay niya ang isa sa mga kalalakihang umaapi sa kanila. Sabay babala dito na magdahan-dahan dahil hindi nila kilala ang kanilang mga kalaban. Nang marinig naman yon ng lalaking kausap ng tatay niya, bigla naman itong tinulak ang kanyang ama, sabay puwersahang hawak sa kwelyo nito. Paglapit naman ng tatay niya sa harapan ng lalaking yon, ngumisi lang naman yon habang sumasagot ng, "At sinong pinagmamalaki nyo? Hindi kami natatakot sa kanila. Kayaw matakot sa amin sapagkat wala kayong kayang gawin." Pagkarinig naman ng tatay niya sa sinabi nito, bahagya naman yung ngumiti habang nananatiling tahimik. Sa halip din na makipagdialogo pa siya sa taong yon, pasimple niya roong ipinamalas ang naitatago niyang presensya na siyang naging sanhi upang masindak ito sa kanila. Pag-atras naman ito ng bahagya, dali-dali naman yung umalis na parabang umiiwas na ang mga ito. Sa pagbabalik ng katahimikan sa paligid, napabuntong hininga lang naman ng tatay niya habang inaabisuhan siyang umuwi na muna. Itinigil na rin nila pansamantala ang kanilang paghahanap buhay nang sa gayoy makaiwas sa gulo. Pagbalik nila sa kanilang bahay, agad namang naitanong ni Estelito ang tungkol sa mga nangyari. Alam kasi nitong hindi nagpapasindak ang mga taong yon, kaya nagdulot ito ng matinding palaisipan para sa kanya. Subalit sa kasamaang palad, nang malaman ng kanyang ama ang kanyang mga katanungan, hindi na yon sumagot pa. Ang ginawa nito, tahimik na pumasok sa silid na parabang walang narinig. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, bigla namang binalot ng gulo ang lugar nila dahil sa pagdayo ng pamilya nung nasindak ng tatay niya. Bit-bit ang mga maihiwaga nitong armas. Walang takot yung pumasok sa loob ng kanilang bakuran na siyang naging sanhi upang maalarma rin ang kanilang pamilya. Nang maramdaman naman ng tatay niya ang pagdating ng mga panauhing yon, agad naman yung lumabas kasama siya para harapin ang kanilang mga bisita. Pagkaharap naman nila, marami itong sinabing masasama laban sa kanila pero hindi yun pinansin ng tatay niya. Sa halip ang ginawa nito, sumipol ng 3 beses at mula sa pinakamadilim na bahagi ng lindero ng kanilang bakuran, nasipat ng mga panauhing yon ang mapupulang mga mata na halos hindi mabilang. Pagtawag naman dito ng tatay niya, seryoso naman yung nagwika sa mga panauhin ng, "Huwag niyo akong pipilitin. Masyado na kayong umaabuso sa kapwa ninyo. Hindi na maganda yan.
Kaya napapanahon na rin para ituwid ko ang mga baluktot ninyong paniniwala. Pagkalahad naman ng kanyang ama sa mga katagang yan, agad naman itong umupo sa isang lumang bangko na nasa labas ng bahay nila. Pagsindi naman ito ng tabako, doon na nagsimulang umangil ang mga nilalang na nasa likod nito. Nang mapansin naman yon ng pamilyang sumugod, hindi naman ito maiwasang magtanong ukol sa mga nangyari. Naniniwala kasi ang mga ito na ang ganoong uri ng abilidad ay hindi basta-bastang matatangan ng kung sino-sino lang. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang diskusyon, matapang na inamin ng kanyang ama na sila ang pamilyang minsang namuno sa mga ito. Inilahad din ito na hindi sila nawala. Sa halip, binura nila sa alaala ng mga ito ang tungkol sa kanila. Pinaglalaroan din nila ang alaala ng mga pamilyang yon, nang sa gayoy kahit papaano may maiiwang alamat ang mga ito tungkol sa kanilang pag-iral. Nabanggit din ng tatay niya na kaya nila ginawa ang bagay na yon ay dahil sa hangarin nilang makisabay sa mga pangkaraniwang tao. Sawang-sawa na kasi silang nasa tuktok, kaya pinili nilang magpakababa upang maranasan ang buhay sa ilalim. Matapos naman itong mailahad ng tatay niya, lahat ng taong pumunta sa kanila ay hindi naniniwala. Kahit lantaran na nitong ipinakita ang isa sa abilidad ng pamilyang kinasihan ni Maria Makiling, nanatili pa ring sarado ang isipan ng mga ito. Hindi nila mawari kung ano nais palabasin ng pamilyang yon, dahil kahit anong gawin nila, wala sa plano ng mga ito ang magpakumbaba at umiwas sa gulo. Dahil sa ganoong sitwasyon, napilitan na rin ang tatay niya na sindakin ng mga taong yun. Pagsipol pa nito ng isang beses, muling gumalaw ang mga nilalang na siyang naging sanhi upang mapalibutan ng mga ito ang bakuran ng kanilang bahay. Dahil sa mga nangyari, pilit pa rin nagmamatigas ang mga panauhing yon hanggang sa napilitan na itong sugurin sila. Nang masipat naman yon ng tatay niya, hindi na rin yun nagdalawang isip pang magbigay ng utos sa mga tauhan nitong purong gabunan. Pagsiklab naman ng labanan sa pagitan nila, laking gulat ng mga panauhing yon nang mapansin nilang wala silang panama sa mga nilalang na inutusan ng ama ni Estelito. Halos lahat na yata ng pangontra at usal ay ibinato nila sa mga ito, pero nanatili itong walang bisa. Hindi naglaon. Nang mapangibabawan naman yon ng gabunan, agad naman niya itong inutusan na balian yon ng mga braso habang dinidisarmahan. Yun lang kasi ang naisip ng tatay niya para mapatigil ang mga ito. Matapos naman yung maisakatuparan ng kanyang ama, agad naman itong inutusan ng pamilyang nanggugulo sa lugar nila na umalis. Bago rin ito nilisan ng kanilang pamamahay, mariin din itong inilahad na wala yung pakialam kung humanap pa yon ng mga kakampi sa lugar nila. Dahil sa sinabi nito, nagdulot naman yon ng matinding palaisipan para kay Estelito. Bagaman alam nitong makapangyarihan ang pamilyang kinasihan ng diwata ng kagubatan, nakakaramdam pa rin yon ng pagkabahala, lalo na't alam nito sa kanyang sarili na walang malakas sa marami. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng kanyang narinig, nanatili pa rin ang kanyang pagtitiwala sa kanyang ama. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit papaano naging normal naman ang pamumuhay nila. Ang kaso lang, habang tumatagal napapansin nila noong 3 sa makapangyarihang pamilya sa kanilang lugar ang nagtutulong-tulong para pabagsakin sila. Hindi yun alam ng mga pangkaraniwang tao,
sa kadahilan ng sikreto ang tungkol dito. Ang tanging nakakaalam lang nun, walang iba kundi yung mga albularyo at kasapi ng mga pamilyang sangkot sa gulo. Nang mapag-alaman naman ng pamilyang kinasihan ng diwata ng bagyo ang tungkol sa mga nangyari, hindi naman yun nagdalawang isip na lumapit sa kanila upang maipakita ang katapatan nito. Bagaman wala yung alam sa mga nangyari, 100% nitong ibinigay ang tulong sa kanila. Ayon sa padre de pamilya ng mga ito, kung talagang ang sila ang kinasihan ng diwatang si Maria Makiling, dapat lamang sa kanila nito ibigay ang kanilang buong suporta. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi naman yun tumanggi sa tulong na ibinigay nito. Kahit hindi nila yun kailangan, tinanggap pa rin yon ng tatay niya, pagpapakita ng respeto sa pamilyang yon. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimula na ngang gumawa ng paraan ang 3 pamilya. Habang tahimik silang namumuhay, pansin na pansin naman nila ang iilan sa mga itong nagmamasid sa kanilang tahanan. Siyempre, dahil sa wala naman yung ginagawa, di naman ito gaanong pinansin ng ama ni Estelito. Sa halip di na makipagdiskusyon sa mga taong yon, minabuti naman itong tipunin ang lahat ng lahi ng mga aswang na nasa ilalim ng kanilang pamamahala upang magkaroon sila ng iisang plano at layunin. Hanggat maaari, iniiwasan ng kanyang ama ang madugong pakikipaglaban sa kadahilan ng alam nito na iisa lang naman ang kanilang mga dugong pinagmulan. Nang marinig naman ang panig ng mga aswang ang kanyang nais, agad naman yung nagbigay ng suporta sa hangad nitong mangyari. Matapos naman niya itong ipagbigay alam, agad din naman silang nagkasundo na makikisawsaw lamang kung ito na mismo ang nagdala ng kaguluhan sa kanilang lugar. Dahil sa ganoong kasunduan, inakala naman nilang purong paninindak lang ang gagawin ng mga ito, pero nagkamali sila. 3 araw matapos ang pagpupulong nila sa mga aswang, doon na nga naglakas loob ang mga ito na muling sumugod sa kanilang tahanan. Sa pagkakataong yon, nagsanib puwersa na ang 3, kaya umabot sa 20 katao ang sapilitang pumasok sa kanilang lugar. Pagpalibot naman ito sa bahay nila Estelito, agad naman yung sinalubong ng kanyang ama, bitbit ang punyal na ibinigay ni Maria Makiling. Pagsilay naman niya sa punyal na yon, una niyang napansin doon ay yung mga kakaibang ugat na nakabalot sa hawakan nito. Hindi rin pangkaraniwan ang disenyo ng talim nito, gawa ng para itong hinubog sa kakaibang hulmahan. Ayon nga sa kanya, na kung makikita niyo yon sa personal, masasabi niyong wala itong katulad. Matapos naman niya itong makita, agad naman niyang nasipat ang kampanteng paglapit ng tatay niya. Sumunod na rin ang padre de pamilyang sumuporta sa kanila, na siya namang ikinagalit ng 3 pinunong kanilang kaharap. Pagdating naman nila sa kinaroroonan ng mga ito, panay naman ang ginawa nitong pagbabanta sa kasamahan nilang tumalikod sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin ito nagpatinag hanggang sa humantong na sa mga pagbabanta. Maya-maya pa, bigla namang nagsihugot ng mga armas ang mga ito na siyang naging sanhi upang manghimasok na itong ama ni Estelito. Ayon sa kanyang ama, wala namang dahilan para magkasakitan sila. Simpleng bagay lang ang pinagmula ng gulong yon, ngunit dahil sa kanilang mga paninindigan, unti-unti nila itong pinalaki. Mariin din itong inilahad. Pilit silang humaharap sa isang digmaan na hinding-hindi nila mapagtatagumpayan. Dagdag pa ng tatay niya na
Hindi na mahalaga kung umaga man yun dumayo, sa kadahilan ng hindi na aapektuhan ng liwanag ng araw ang kanyang mga kasama. Matapos naman niya itong ilahad, muling nagsilabasan sa bahay nila ang nasa humigit 10 gabunan. Kagaya ng sinabi ng tatay niya, kasalukuyan na ring may kakaiba sa wangis nito. Bagaman hindi nito kayang magpalit anyo sa kanilang totoong wangis ng umaga, sapat na ang anyong yon para malipol nito ang mga taong nanghihimasok sa buhay ng kanilang pinuno. Matapos naman itong masilayan ng 3 pinuno ng mga angkan, hindi rin ito nagpasindak. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng kanyang ama na wala ng saysayang pag-uusap nila, ito na rin mismo ang nagbigay ng hudyat para simula ng pakikipaglaban nila. Pagtarak naman ng punyal nito sa lupa, mabilis naman yung nag-usal ng mga engkantasyon na siyang naging sanhi para mailipat sa kabilang dimensyon ang lugar na kanilang paglalabanan. Nang mapansin naman yon ng kanilang mga katunggali, di naman maiwasan ng mga itong magulat, gawa ng ang ganoong abilidad, pawang tangan lamang ng mga sinaunang tao. Gayunpaman sa kabila ng ipinamalas ng ama ni Estelito, hindi pa rin nasindak ang mga ito. Walang sabi-sabi, sabay-sabay naman yung sumugod na siyang naging sanhi upang mabilis ding magpalit anyo ang mga aswang na naroon sa kanilang likod. Paglapit naman ng mga nilalang na yan, walang patid naman itong sinunggaba ng lahat ng kumakalaban sa kanila, mapabata man o matanda. Dahil sa inaasahan na rin nilang may mga tangan itong malalakas na uri ng bakod at puder sa katawan, ginamitan din nila yon ng pambasag na tanging mga gabunan lamang ang nakakaalam. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, may mangilan-ngilan sa mga ito ang bigo talagang makaligtas. Marami rin kasi yung ginawang pagpapahirap sa mga nilalang na siyang naging sanhi upang gumamit yon ng dahas. Sa loob ng 1 oras nilang pagbubuno, wala namang ibang ginawa si Estelito at ang kanyang ama kundi ang magmasid sa mga kaguluhang nangyayari. Akala nila doon na magtatapos ang lahat, pero ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na rin sa kanilang kinaroroonan ang 3 pinuno ng mga angkan. Pagsilay naman ito sa tatay niya, dali-dali naman yung bumunot ng mga sandata nila na kinasihan naman ng mga diwatang gumagabay sa kanila. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, hindi na rin yun nagdalawang isip na kaharapin ng mga taong yon. Pagsanib puwersa naman ng 3 elemento, walang patid naman siyang sinugod ng mga ito, dahilan para gumamit na rin siya ng mga kalasag na gawa sa ugat ng mga matitibay na puno. Para naman maunawaan ng ama ni Estelito ang abilidad ng 3, pilit naman siya noong umiilag sa mga pag-atake habang dinidepensahan ang kanyang sarili. Maya-maya pa, nang malaman na niya ang kayang gawin ng 3 padre de pamilya, doon na rin siya nagsimula ng mga pang-opensa niyang estilo. Hindi na rin niya binigyan ng pagkakataon ng mga ito, kaya nung naipwesto na niya ang lahat ng kinakailangan niya para mabuo ang kanyang binabalak, muli na naman niyang itinarak sa lupa ang kanyang punyal. Bago siya magbitaw ng mga buhay na salita, bahagya naman siyang napangisi sa 3 habang nagwiwi ka ng, "Hindi kayo naniniwala? Bahala kayo sa buhay ninyo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, doon na siya nagbitaw ng 5 buhay na salita na siyang naging sanhi upang bumaba sa langit ang isang napakalaking liwanag. Mabilis nitong binalot ang lugar kung saan nakatayo ang 3, at nang mawala na ito, hindi na rin nila nakita pa ang 3 lalaking nakikipaglaban sa kanya. Dahil sa pangyayaring yan,
Mabilis naman nilang nasukol ang iba pa nitong mga kasama hanggang sa tuluyan na nga nila itong magapi. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, agad namang ibinalik ng tatay niya ang kanilang mga wisyo sa lugar kung saan huli silang magkasagutan. Pagsilay naman ng mga itong nakabalik na sila, agad naman nilang naramdaman ang pagsugod ng mga ito sa kanilang pamilya. Upang hindi na rin maulit ang ganoong pangyayari, may itinalaga ang tatay niya na mga bagong pinuno. Kinakailangan kasi nila itong gawin nang sa gayoy masigurong hindi na magkakagulo sa mga darating na panahon. Sinang-ayunan naman yon ng 5 pamilya, kaya naging maayos ang lahat. Gayunpaman, kahit na ibalik na sa dati nila Estelito ang sitwasyon ng mga angkan, nanatili pa rin sila sa simpleng estado ng kanilang mga buhay. Magpahanggang sa ngayon pinuno, kahit matagal nang namayapa ang kanyang ama, nananatili pa rin nasa ilalim ng kanilang pamamahala ang 5 pamilya. Sa kasalukuyan, si Estelito ang itinuturing na namumuno sa 5 angkan na kinasihan ng mga diwata. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang angas ng kwento na to, no? Isipin ninyo 6 na pamilya kung tutuusin. Hindi lang 5. Kaso nga lang yung panghuli, itong ang pamilya nila Estelito, parang hinayaan na sila ni Maria Makiling, no? Parang nag-iwan lang na isang mabangis na sandata, tapos mga tauhan, tas wala na siya. Alam naman nating lahat na si Maria Makiling talagang mapaglarong diwata. Hindi ko naman ma-confirm kung siya talaga pinakamalakas sa 6 na to kasi nga may kanya-kanya silang kwento na sila yung namamayagpag. So ako, medyo hindi ako sang-ayon na sinabi na ang pinakamalakas dito si Maria Makiling. Kasi yun nga, gaya nga ng sinabi ko, may mga kanya-kanya silang kwento na sila yung naghahari. So siguro sa paniniwala ng pamilya neto nila Estelito, kasi nga tangan-tangan nila yung kapangyarihan ni Maria Makiling, siya yung pinakamalakas. Diba? So ako, 50-50 ako rito. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero masasabi ko sa kwento na to, mas maganda sana to kung meron tong kahit mga 7 part, tas kanya-kanyang kwento bawat pamilya. Diba? Ang ganda nun. Kaso wala Isa lang incident sa atin. Pero ako naman sold na rin dito. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.